Tuloy-tuloy na tayo. Ay, hindi ko natatantanan tong squid ball method na to. May tanong na naman si R. Erold Intong. Eka, malinaw ba no? Sabi ni R. Erold Intong. Star sender natin yan mga kaibon, no? Star sender, oh. Paano naman po nagkaka-par blue minsan ang parisang blue at green? Paano kaya yun? O, di ba nakakapagtaka naman, blue. Tapos green, tapos nagka-par blue. Mapapatanong ko nga, R. Erold Intong. Isa lang naman ang kasagutan natin dyan. Squid ball method. Ano sabi mo? Blue at green. O, di meron kang parisa na blue. Tsaka green. Ay, kung ipagpapalagay mo yung blue mo, blue 1, pagpapalagay natin, para magka-par blue yan, yung green mo magiging split sa B2. Diba? Ngayon, baliktarin mo na yan. Kung sa tingin mo yung blue mo is blue 2, magiging split sa B1 ng green mo para magka-par blue ka. Sabi mo nga, paano kaya yun? Ayun, paano kaya yun? R. Erold Intong, R. Star Sender naman. Di gawin na natin itong squid ball method. Yung mga stick, lagyan na natin ng squid ball, Etong squid ball, ito yung nagre-represent ng mga color genes. Kandi naman, pag walang shade, normal gene yan. So ngayon, ipagpapalagay natin, ito yung cock, yung blue. Meron siya, blue 1 siya, okay? So, lagay natin dito, blue 1. Para maging visual yan, dapat dalawa. Dahil recessive ang blue, di ba? Magiging visual lang yan pag dalawa ang karga ng ibon. Okay? So, pag dalawa naman, B1, magkatapat, homozygote yan, identical eh. So, ang visual blue 1 is tinatawag ding homozygote blue 1. Homozygote B1 or visual B1. Okay? Maintindihan nyo na ngayon kung ano yung homozygote. Huling-huli nyo na. Identical, magkatapat, at parehong B1, homozygote B1. Kaya nag-visual kasi recessive ngayon, green lang tong hen mo. Split B2. Di ba pag split, isa lang ang karga? So, pagpapalagay mo, nandito yung B2. Isa lang karga niya, walang katapat dito. So, B2 ito. Di ba walang katapat? Hindi naka-shade So, split lang. Ang color nito, ang itsurang phenotype, green lang, kasi nga hindi lalabas yung pagka-B2, recessive siya Isa lang ang karga, recessive. Hindi siya magbibisual. Kaya ang kulay niya, R. Erold Intong, ay green, pero split B2. Di ba? Paano magkakaroon ng par blue? Sabi mo nga, paano magkakaroon ng B1, B2? Di simple lang, squid ball method lang po mga kaibon. 1, 2, 3, 4. Ayan na. Pag nagtalik at magkakaanak, yung anak kukuha ng isang chromosome sa cock, kukuha ng isang chromosome sa hen. Ganun po lagi kalakaran, kaya nagko-combine dyan. So magkakaroon ka ng combination ng 1 at 3. Yung 1 sa cock, 3 sa hen. Di gawin na natin mga kaibon. 1 and 3. Yan yung 1, may B1. Di ba? B1. Yung 3, walang karga. Ang linaw, walang nakashade. Yung 3, walang karga. Ayun lang siya. Hindi na natin susulat yung mga walang karga. Mahaba lang So, yan lang ang datingan natin, Hindi na natin sinulat yung squid ball. Kasi nga, parang di tumagal. Yung kombinasyon naman ng 1 and 4. 1 and 4. Yung 1 mo, may B1. Ayun, linaw, So, B1. Yung 4 mo, ayun, B2. Ayun naman, 4, only linaw, B2. So, nandito, ang B2. Okay! Gets na, no? Gets na, agad to ni R. Erold din tong. Yung kombinasyon ng 2 and 3. Yung 2, may B1. Ayun, B1. Yung 3, walang karga yung 3, So, ganyan na lang. Hindi na natin lalagyan nung walang karga para mabilis. Kombinasyon naman ng 2 and 4. Yung 2, may B1, Ayun, yung 4, may B2. Linaw, 25, 100%, ayun na yung anak niya. Anak. So, 25% ng anak, R. Erold Intong naman ay
Green lang, kasi mag-isang B1 lang yun. Green, split, B1. Di ba? Kasi hindi yan magbi-visual, mag-isang B1 lang eh. Heterozygote B1 eh. Di itsurang green split B1, eto na. Kaya siya, asan na si R. Harold Intong na nawala Ayun ayun yung tanong niya Sir, paano naman po nagkaka-par blue ang parisang blue at green? Ayun na nga. So may B1, B2 ka kombinasyon ng 1 at 4. Nagka-par blue ka. Okay ayan na. Harold Intong, lumabas na yung par blue mo. B1, B2, 25%. Di ba? Yung B1 mo ay yung 2 and 3. Yung 2 may B1, yung 3 wala. So ano lang to? Green split B1 na naman. Yun green split B1. Yung kombinasyon naman ng 2 at kombinasyon ng 4, may B1 sa 2, yung 4 mo, ayun 4 may B2. Ayun, 25% pala ay B1, B2. Ayun yung par blue mo, Harold Intong R. Harold Intong naman. So ngayon lumalabas 25 plus 25, 50% B1, B2 at 50% green split B1. So ang kalakaran ng yung parisan sa pamamagitan naman ng squid ball method. Blue. Yung parisan mo, R. din tong. Blue 1 times green split blue 2. Meron kang 50%. Meron kang 50%. Ayun pala, 50% Ang gulo ng 5 50% na B1, B2. At meron ka rin 50% na green split blue 1. Ayan na po, lumabas na. Yung hinahanap ni R. Harold Intong, nagtataka siya, ba't lumabas ang par blue? O yung B1, B2. Ayan, ka R. Harold Intong yan ang sagot. Sabi sa inyo, lagi nyo lang gagawin yung squid ball method. Gets nyo na, hindi na kayo magtataka. Balik-balikan nyo itong ginagawa natin, ayan, R. Harold Intong. Papakita ko sa yung parisan mo, ito, green. Ang ganda naman ng pure green at ancestral green ni Joey Atienza naman. Joey Atienza's Aviary, pure green, ancestral green. Sasamahan mo ng blue 1. Ayan, blue 1 ni Eco Okisoba. Galing. Anong parisan mo? Naglabas na. Eto, linaw 50% green split B1, 50% B1, B2 yung par blue. Ayun, nasagot din. Squid ball method lang katapat. Ayun, R. Harold din tong tapusin na natin dito para kumbaga walang information overload. At least pa isa-isa. Sasagutin uli natin yung iba pang mga parisan. Walang makakawala sa squid ball method. Kasi nga, ang sabi ng Lovebirds in Color Genetics, kapag may basihan, legit ang paliwanagan. Hasta la vista!